kada, dahil po sa mga nagdaang bagyo sa ating bansa, ay napakarami po talagang mga alagang hayop ang naiiwanan sa mga tahanan kapag merong evacuation. At isa po sa mga nagtrending sa social media ay ang video ng isang lalaki sa Barangka, Marikina City na talagang nilangoy ang tubig baha para lamang sagipin ang isang aso na natrap sa cage. Panoorin po natin ito. Ay, mabait! Nandun sa kasya doon. Isama mo siya dito sa ano, sa may paakin na hapnan, isama mo siya. Ayan, aso! O ate, ilig mo yan, ayan! Pagiging mo na kadita mo! Ah, pagiging mo kayo ha! Huwag ka lang mawakan sa. Hawak ka ha! Wala, wala! Hawak ka lang humawak na. Take pa. Ago! Hawak ka lang lagi. Ay, hawak Hawak ka han! Hawakan mo lang yung paa niya. Paan mo na. Marakay sa paa. Lagi ka lang. Wala! Pumasok ka dyan. Pumasok ka na dyan. Pumasok ka na din. Mamaya ka na mano pag kumita na yung ulan. May makakarga ka na. Mag-invento ka talaga. Kwento talaga. Ayan, dalawa ka na. Iakit mo na dyan. Akin sa gate! Bakit kasi mga sa gate? Mamaya ka na ano. Mamaya ka naman pag tumila yung ulan. Taas mo lang kayo, te! Ayan, itaas mo na. Ayan, perfect! Ang galing naman nun, mga kada. Sama-sama po tayong ma-inspire at matuto kasama si Hans Pati. Yan po ang nag-rescue dyan sa dog na yan. Hi, Hans! Hello po. Maraming salamat sa pagpunta mo dito. Welcome to Maraming Kada din po salamat. Umaga. Ano nararamdaman mo pag nakikita mo yung video na yan, ang ginawa mong pagsagip dun sa aso? Nakaka-proud po sa sarili kasi na parang may achievement ka po sa buhay na. Kasi po na ligtas mo yung kawawang aso na di mo naman kaano-ano yung aso. Yun niligtas ko talaga. Kasi lahat, may aso din po kaming ganyan din senaryo. Oh, Bagyong Undoy naman po siya nun. ano nangyari? Niligtas ko rin po yung aso. Oh, asang alaga nyo to? Mm. Oo. Yun po. Same din scenario po yung... Ganun ka, ikwento mo muna sa amin, Hans, kung anong nangyari nung araw na yon. Bagyong Karina po ito eh. Mm-mm. Nung iniligtas mo tong ang tawag na sa kanya ngayon ay Yen, Yen. yung asong yon, dahil natagpuan mo siya sa Yen Street, Opo, Yen Street yung pangalan ng na yun. nung eskinita, Opo. kung saan mo siya nahanap. Opo. Oo. Ilarawan mo nga sa amin, anong ginagawa nyo doon? Bakit Ano lang po, ang laki-laki na nung tubig baha, pero nandun pa rin kayo? Ano bang nangyayari nung mga ang oras ano na po nun, kasi nagkatuwaan lang po kasi mga kaibigan ko na na parang maliligo sa ulan. Oo. Kasi ako po nun, that time na yun, sa kabilang bridge ako, parang nagsa-sightseeing po kasi ako. Kasi ligtas na lugar na kayo na magkakaibigan nyo. Tapos tinawag po nila ako ng mga kaibigan na may natrap pong aso doon. Di doon po ako nagdalang isip na iligtas yung aso. Kasi nakakaawa rin po kasi na Ganun po. Oo, pero hindi biro yung ginawa mo, Hans. Opo. Kasi tinatanong ko nga sa kanya ganong kalalim na yung tubig baha
nung mga oras na yun? Actually po, ano talaga parang lagpas tao na po siya eh. Pag baba mo po kasi sa main highway po doon, is lagpas tao na po siya nun. Grabe. Tapos medyo malakas ang current ng tubig. Oo. Pwede ka pang maanod. Opo. Dahil may malakas na current pa yung tubig baha. Opo. 'Di ba? So, mula sa isang lugar, kung sa ligtas na lugar, kung nasaan kayo, iniligay mo pa ang iyong sarili sa alanganin. Nung tinawag ka ng mga kaibigan mo at nakita mo yung aso, Aso na ano ba nangyayari dun sa aso at that time? Kasi po, yung sabi po sa mga kaibigan ko, lumangoy daw po ng aso. Hindi po malakas yung current ng tubig. Lumangoy po yung aso sa bahay na yan. Parang nag-ano lang po siya. Parang So that's- tumila po, gano'n. Okay, so that whole time, itong asong to lumalangoy na. Opo. Kasi lampas tao na nga, syempre lampas aso rin yun, di ba? Mabuti at wala siyang mapatungan. Wala po, parang lumulutang po talaga siya na, that time na po na yun. Grabe. Mm. At ikaw lang talaga yung lumusong. Yung mga Opo. kaibigan mo, Ay, takot. Kasi may early mali. warning device lang sila, Opo. pero ikaw yung umaksyon. So Kasi anong kinailangan mong gawin para makarating ka dun sa lugar kung nasaan yung aso? ang ginawa ko po nung that time na yun, parang umano po ako sa mga bahay-bahay, parang kumapit po ako. Kasi lagpas tao na din kasi malakas ang current ng tubig. So bumaba ka dun sa tubig baha mula Opo. dun sa bridge. Tapos tumawid po ako dun sa mga bahay-bahay po dun. Tapos binaybay ko po hanggang dun sa dulo. Ang Paano mo tinawid? Parang kumakapit ka lang dun sa mga bahay. Opo, kasi yung Para hindi ka anurin. kasi malakas po kasi konting ano mo lang po doon, medyo doon na po sa yung tubig eh. Pwede ka nang anurin hanggang Anurin. Marikina River. Hanggang Laguna Bay na. Laguna de Bay. Mm, Hala. At pagkatapos, Yan, dinala po namin sa barangay. hindi, buti, una, nakita mo na hindi naman siya mangangagat. Opo, ano siya, parang, Anong itsura ni Yen nun? parang kawawang-kawawa po yung aso na ano. As in, palunod na? Ganun Konti yung na lang po, levels? konting ano na lang po, rice ng tubig. Pwede Konting na rice pong ng tubig at saka konting pagod na lang. Opo. Kasi the whole time, pagod po siya nung that time. nagsiswim na yun. siya eh, di ba? Yun po, niligtas ko yung aso, dinala po namin sa barangay. Thank God naman po na niligtas na ano naman po siya. Oo. Nasa safe na po siya. Una, hindi ganong kadali magligtas ng kahit anong buhay kapag ikaw ay in water. Opo. Kasi di ba nga yung pag-rescue ng tao, pinag-aaralan yun. Yung paglangoy na style. Paano mo nalaman kung paano hawakan yung aso na hindi ka rin lulubog? Hindi ko po siya din na hindi ko rin iniisip yun. Basta niligtas ko lang talaga Pero po yung meron mga aso. times na bareho kayo lumubog, for sure, di Opo. ba? Nahawakan ko na po yung dog. Medyo lumubog po rin kaming pareho. Grabe, ninervyos ka mo para sa sarili mo rin? Opo. Opo, na yun, time na yun. Sobrang nervous ko po. Grabe, pero bakit mo ginawa, Hans? Nasa ligtas ka na, nilagay mo pa yung sarili mo sa alanganin, bakit? Wala po na ko po kasi nakakawa kasi ang aso eh. Ang aso kasi kahit hindi, parang ang mga salita niya po kasi na kailangan niyang tulong, ganun. Pag bark ng aso, yun. At pagkatapos nun, anong naging reaction ni Yen sa'yo? Ano po. Matamlay ba siya pagkatapos nun? Or Medyo po, kasi trauma po siya nung that time na yun eh. Medyo naging ano na siya nun. Naging aggressive na rin po siya. pagkatapos mo siyang salbahin, hindi niya Opo. alam kung sinong kakampi at sinong kalaban? Ganun po, ganun. So anong ginawa? Pagkatapos mo siyang iligtas, anong unang-una mong ginawa? Oo po. Parang inano ko po yung damit ko, parang lamig po siya nung that time. Yung ginawa ko na lang po, parang tinaklubang ko po ng damit ko na lang na para hindi lang po siya lamigin. Oo. Mm. Hindi na nahanap kung sino may-ari kay Yen. Hindi na po. Kasi lumangoy po siya hanggang doon sa amin eh.
Malimit ba nangyayari to? Opo, limit po. Kasi, Marami kang nakikita talagang naiiwan ng mga opo, na madami. alaga kapag Opo. Mga- nag-evacuate na, lalo na sa inyong lugar, sa Pag Marikina. mga worst case scenario po ng ganun, opo, mga ganun. Sa mismong sa Provident po, ganun din po yung scenario. Nakakaawa, Opo. Bakit pagkatapos mo siyang salbahin, saan mo na siya dinala? Sa ano na po, barangay hall po namin. Okay. Sa ano, ang barangay hall po sila na po nag-take care ng aso, tapos yung taga-post po yung nag-ano na po, nag-adapt. Mm-mm. Ako personally, gusto ko talaga i-adapt yung aso, kaso ano lang po, maliit lang talaga bahay po namin. Mahirap. Sayang naman. Opo, Pero kasi- nabisita mo na ba si Yen simula nang naging nasa pag-aalaga na siya ng POS? Hindi pa po kasi ano, Busy. busy po ako sa trabaho. Okay. Pero pinakita po sa akin yung kalagayan niya po ngayon na maayos na po talaga siya ngayon. Oo. Happy. Eto na nga. Kaya minabuti na namin natawagan ang Philippine Animal Welfare Society. Kasama po natin online si Ms. Sharon Bengzon Yap, ang Education and Campaigns Officer ng PAWS, at si Ms. Bing Manzano, ang kanilang adoption counselor. At syempre, ang dog na ni-rescue ni Hans na si Yen. Hi, Yen! Maganda umaga po sa inyong tatlo, Ms. Sharon, Ms. Bing. Hello po! Magandang umaga po. Thank you for joining us. Kamusta naman po si Yen? Yan po, as you can see, sobrang lambing niya. Pero ano po siya, medyo matatakotin siya pagka na iiwan siya mag-isa. So, we think nandun pa yung trauma niya. So, gusto niya lagi siyang may nakikitang tao, may kasamang tao. But once na may kasama na siya, lumalabas na yung kakulitan niya, yung harot niya. At first, shy type siya, medyo reserved and pa-demure. Pero once medyo nag-warm up na siya sa'yo, she's very, very sweet. So, as per our vet po, she's basically very healthy. Complete na yung vaccines niya. And then we're just waiting for her to reach her first heat. And then she'll be scheduled na for spaying since she's a female. And then she'll be put up for adoption. So ready na po siya for adoption. Once spayed and neutered na siya. Miss Sharon, yan po bang mga ganyang mga pets natin? Kapag nagkaroon sila ng traumatizing experience, ano pong ginagawa ninyo para matanggal po yung trauma nila? As much as possible po, nire-rehabilitate natin sila. For the case of Yen, yan, medyo binibaby namin siya. Kasi she doesn't want to feel alone. Basically, since yun yung background nung pagka-rescue sa kanya. So we make sure that she's feel loved and hindi siya mapapabayaan sa shelter. Ayan o. Miss Bing, ano bang mga favorite ni Yen? Favorite food or favorite toys or play? Actually, gusto lang niya po talaga may kasama laging tao. Yung parang niyayakap siya. So, siguro po kasi dahil nga na-trauma po siya, so parang gusto niya laging na may comfort siya. Ano pong, in what condition did you guys find her after sinave po siya ni Hans? Nag-disaster relief giving din po kasi kami sa Marikina, and that's when we found out na she was there kasama nung mga ibang dogs. And since walang nagke-claim sa kanya, so POS decided to get her and try to get us forever home for her. So, yung situation niya when she was taken, yung first, pag kinarga siya, parang nanginginig siya. Pero once she feels secure, ayun na, sobrang lambing niya, nakakapit siya. Yung paw niya, actually, yung two front legs niya, iaakap pa niya sa'yo. So, yun, nung nakuha siya.
Miss Sharon, I know that POS has this campaign. It's called No Pets Left Behind. Kamusta na po ang nagiging parang response ng mga kada natin kapag meron tayong mga bagyo at meron tayong mga pagbabaha? Are there more occurrences of pets being left behind now or kumukonti naman po? Nabawasan na siya, ma'am, compared to the previous years. So far, wala kaming nakita this year na naka-chain, na nalunod yung dog as compared to previous years. And yun nga lang, meron pa rin kami mga nakikita na naiiwan, napapabayaan, hindi kiniklaim. But at least lesser na yung incidence of deaths. And we have already seen some areas, mga barangay na nagse-set up na din ng mga evacuation areas for pets. Oh, that's great. That's great news. Meron po bang maitutulong ang mga kada natin sa mga pets na nare-rescue natin sa mga, not just in mga storms and pagbabaha, but in all other aspects po, yung adoption? Yes po, we're really knocking on everyone's heart. Kung kailangan nyo ng additional family pet member, please do not hesitate na mag-adopt or give this animal second chances. Kasi yung iba kasi ang iniisip nila since rescued, damaged na sila, may mga aggressions, they have been rehabilitated. And once you give them a second chance, kayo na talaga yung mamahalin nila buong buhay nila. They're not damaged goods, but they actually have more experience in life. And that experience in life will actually make them more suitable and lovable pets. Miss Sharon, Miss Bing, ano po masasabi natin kay Hans na talaga namang he put his life on the line para lamang sumagip ng isang asong hindi man lang sa kanya? Yeah. We wish po na dumami pa yung mga katulad niya, na even if hindi sila active animal welfare volunteers, hindi sila nagdadalawang isip na sagipin yung mga animals in need. And where can Arcadas find out about the adoption requirements? At saka kung gusto po nilang makita yung mga makilalang mga pets natin for adoption, saan po sila pupunta? Yes po, they can visit our website, that's www.pos.org.ph. And our shelter is located at Aurora Boulevard, Katipunan Valley, Loyola Heights, Quezon City. Maraming salamat po, Miss Bing, Miss Sharon, for your time this morning, for showing us how Yen is doing. Yen, you look so good. You're such a cutie pie. At sana ay makahanap ka, Yen, ng final family who will love you for the rest of your life. At hindi ka iiwan kahit anong mangyari. Maraming salamat, Miss Sharon, Miss Bing. Thank you po. Thank you. Magandang umaga. At Hans, ikaw naman, grabe. Hindi ka ba napagalitan ng mami mo? Hindi po, proud po sila. Proud din po sila. Dahil sa ginawa mo, life-threatening rescue na yan. Ikaw ba, from the very beginning, talagang confident ka sa swimming skills mo? Or talagang naudyok ka lang talaga ng damdamin mo? Oo, joke lang po talaga. Ang damdamin kasi yun nga po, kawawa yung aso na ano. Yun nga po. Believe kami sa'yo, Hans. At sana ay mas marami pang tumulad sa'yo. Yung post talagang matagal na yan in the business of rescuing mga abandoned and maltreated animals. Pero lahat naman tayo merong kakayanan, parang si Hans, na gumawa ng sarili nating mga rescues. Opo. Ano na lamang ang gusto mong sabihin sa mga kada natin, lalo na ngayon, hindi natin alam kung ilan pang bagyo ang paparating at dapat pinapray na natin na
Huwag nang tumuloy. Go ahead, Hans. Address Maging them. responsibilidad po tayo sa mga alagang nating hayop kasi sila po yung nagliligtas po sa atin, in danger po sa tahanan po natin. At saka, wag po nilang turing na hayop lang po yung isang aso. Turing mo silang maging pamilya kasi pumasok sa buhay nyo yun eh. Tsaka wag nyo lang nang itali, ganun. Wag nyo lang turing aso lang talaga. Yan ang mapapayo po sa nila lahat po. Maraming salamat, Maraming po Hans. salamat. Binahana naman ba kayo nung nung enteng? Thank God naman po, hindi naman po. Ayan, mabuti naman. Di ba lagi natin tinatawag na man's best friend ang ating mga aso? Eh tayo ba, best friend ba tayo nila? Sa oras na kailangan nila tayo, di ba? Isipin din natin yun. At tandaan po natin na ang pagsagip sa ating mga alaga ay hindi lang basta pagliligtas ng buhay, kundi pagpapakita rin ng malasakit at pagpapahalaga sa lahat ng buhay sa ating paligid. Kaya dahil sa ginawa mong yan, meron kaming maliit na regalo para sa'yo, Hans. Thank you We have po. some gift certificates para sa'yo from David Salon, Ay, from thank Mr. you po. Donut, at pwede ka Thank you pang po. pwede ka pang mag-outing. Sama mo yung mga friends mo na early warning device sa Splash Island. Thank you po. Maraming salamat, Maraming Hans. din Ikaw po ba dapat. nagtatrabaho na? Nag-aaral pa? Nagtatrabaho na po. Ano bang trabaho mo? Nagkaano po ng mga plastic bottles po na nagre-repack sa pinsan ko po. Ayan. Very good, Hans. God bless you. Thank you po. God bless din po. At sana po mga kada, na-inspire namin kayo today. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!